a day in my life as a full-time mom, rakitara, and a content creator. Ayan, namalengke tayo. Laka ko na iwan ko yung susi sa labas ng pinto. Yung driver niya. Nalimutan yung susi sa labas ng pinto. Oh no! Diyos ko. Ang laka ako. Driver niya. Ang susi. Naiwan sa pinto sa labas. Naulan kasi. Tapos ayan, ang dami kong pinamili ang bigat. Pabisa na lola niyo. Nagpaka-feeling independent mother tayo for today's video. Pabisa naman Tapos umulan pa outside. Ang mahal ng bilihin, nakakaloka. Yung presyo ng baboy at saka baka, halos parehas na 370 ang laman ng baka, 360 ang baboy, 200 ang chicken. Diyos ko, bumili lang ako ng tigka-kaunti. Nakakaloka ang life. Medyo nagmura ang isda. Kaso kung gantong naulan ulit, at ayan, medyo na naman ang dagat. So malamang, pati isda, mamahal na ulit. Sayang, nakabili na pala sana kami dati pa ng mas marami. Anyway, yun lang. Let's go. Uwi na ako. Nakapamalengke na ako. Gutom? Ayan, so we're driving home na po. Ay, nagising ako ng mga, ako nagising? Basta medyo maaga, and then nag-work ng konti, and then nagsimba ng third mass. Ayan na. Namatayan ako. Ayan lang. Natakot kasi ako, medyo madulas yung kalsada. So naglalakas-lakasan lang po tayo ng loob, pero medyo kabado pa po tayo. Kabado 20 pa po tayo. Ayan. So pagkatapos kong okay, thank you Lord. Bless you po palagi sa pag-drive. Matapos ko po magsimba, ay namalengke naman tayo. Medyo nangangapa pa nga tayo, tapos nangangapa pa tayo sa pag-switch ng mga wiper. Diyos ko, kanina hindi ko mapatay yung wiper sa likod. So namalengke tayo kasi nagre-request ng sopas ang aking tatay. So malamang tanghalian na yun kasi kakatulog lang niya. So sakto kasi yung sopas pwede sa kanya, pwede kay Grisha. Alam niyo na. So tayo, pwede na rin sa atin. Yan. So slowly but surely lang po tayo mga kaibigan, especially. Medyo madulas yung daan. So ingat pa tayo mga kamonshis. Sa mga daddies din, sa lahat na nagda-drive pala. Kasi maulan, ang sipag ng ulan. May bagyo yata, just wala kang balita. Hindi kasi ako nanonood ng balita. Ayan, so nabili tayo ng konti para 1,000 na agad yung napamalingki ko. Ay, nakakaloka. Ang binili ko lang ay wait lang, hali ko muna tayo bago ko ikakwento ang aking mga pinamili na naghahalagang 1,000 na yata agad. Slowly lang tayo lalo't madulas. So slowly but surely lang tayo mga kaibigan. So dahil nakaliko na tayo, ikakwento ko na. Grabe na sa 1,000 na kasi ang binili ko ay dali, palitan tayo ng lunch. Ang pinamili ko lang ay bumili lang ako ng kalahating bakang laman para sa tapa na pwede ko din gawing beef steak, tapos 1/4 na baka ulit na giniling para naman sa pasta ni Trisha, and then bumili ako ng liempo naman ako, pang akin lang, di naman kumakain yung mag-ama, so namiss ko lang minsan, ayun, or pwedeng din sinigang, pang sabaw lang ni Trisha, may sitaw kasi nakain siya nun. Tapos kaunting panlahok sa sopas na chicken. Tapos yung mga gulay-gulay lang, konting samya, konting gulay, 1/4 na hotdog, 5 tokwa, 10 pugo. Grabe, totoo, nasa 1,000 malamang 1,000 mahigit pa. Kasi may binili pa akong 1/4 na pasta wari para sigurado doon sa kayo. Diyos ko, ganun mahal na ng mga bilhin. Sorry talaga, nakakaloka. Paano pa ako yung iba na wala naman talagang pambili? Ay, I feel sorry for them. Talagang kayod kalabaw talaga. Sabi nga ni matira matibay, bawal sumuko. May nasaunhan ako. Kaya kayod. Yan, nag-isa po tayo for today's video. Yan, balik na tayo sa subdivision. Ito naman talaga yung goal ko. Kahit talaga nag-aral din ako mag-drive. Kasi po, kung hindi ka natatanong, ikakwento ko pa rin kahit hindi natatanong. Yung asawa ko po kasi freelancer. Registered nurse po si Gerson. Sa mga hindi nakakaalam, hindi na siya mukhang nurse. Kagaya na po sinasabi at hindi naman siya na-offend. Registered nurse po siya. Nag-work naman siya ng mga ilang years sa hospital. Kaso, natotoxica na rin siya, tapos ayaw niya na may amo, ayaw niya ng gigising, may mga kung ano ng mga trabaho. Kahit hindi mo na trabaho, kailangan mo pa rin mag-report sa office, overtime, toxic na mga kasamahan, mga ganong peg. May pagka-introvert talaga si Gerson. So, ang nangyari po ay kakaaral niya, nag-self-study lang siya ng mga pinaggagawa niya sa online. Ayun. Awa ng Diyos, hindi lang isang dekada siya na nag-freelance na. Ayaw na niya mag-nurse. Sabi ko nga i-renew niya. Kaso, parang ayaw na talaga niyang mag-nurse. So, nag-freelance po siya. Ayan. So, tulog siya. Sa gabi siya nag-work kasi mas nakaka-concentrate daw siya kasi walang istorbo sa aming mag-ina. Tapos, mas malamig. Basta mas tahimik. Mas okay sa kanya yung ganon.
Kaya mas madalas siya nakakapag-work sa gabi. Tapos wala yung kwento ko. Kaya sa umaga, pagising namin most of the time, matutulog naman siya. Ganun yung aming peg. Kaya nung pumapasok pa si Trisha, naawa naman ako siya yung matutulog ng mga 1 to 2 hours, gising naman, sundo. Tapos pagdating dito, work ulit kasi nawala na yung antok niya. Tapos kakain. Wala yung antok niya. Tapos pag inantok na lang siya minsan sa upuan, doon na lang siya nakakatulog. Or pag talaga nakakalipat ng kama, lilipat siya ng kama. Pero minsan hindi na siya lumilipat kasi pag lumipat pa siya, nawawala yung antok niya. Ganun yung storya niya. Kaya talagang nag-aral ko ang momshi niyo na mag-drive, ang nanay niyo na mag-drive para yung mga pwede ako na yung gagawa, lalo sa pagkatid sa bata, pamamalengke, na kailangan ng sasakyan, ganyan ako na lang. So yun lang, dito na kasi ha, safety home, safely arrive, thank you Lord, bye!